ating mga teksto. Magampo sa una kita, langit nga amahan. Masabtan mi sa usa ka doktrina nga kinahanglan among masabtan, the doctrine of incarnation. How your Son became man, and Lord, why He came as a man. Father, this day is very important to us. Dili man ni ang tinud niya nga birthday, but dadap naman ni sa kadaghang Kristohanon, aron hinumduman ang imo gayong pag-anhi. But Lord, help us not to miss the very reason of our celebration nga mao gayud ikaw, Ginoong Hesus. So Lord, as we listen to your message, O God, ablihan mo na kasing-kasing, ug imo nga mausab gayud ang among panglantaw sa mga selebrasyon tama niining importante kaayo. Ikaw gyud ang masintro, Lord. Ikaw gyud ang unahon. Ug ikaw gyud ang mong pagkahisugutan. That's why, Lord, we are so grateful for what you have done, for coming to us. Dili kami ang imong gipanha, ikaw ang nianhi, niduol ka namo. Dalaygon ka, walay sama kanimo. Ug kining tanan, among ibalik kanimong dungog pasalamat. Himaya in Jesus' mighty name. Amen. So pangutana, nakasabot ba gyud ta sa tinuod nga meaning sa Pasko? Kay ang Pasko good associated nato sa gift giving, or dapat makareceive jud ko kay Pasko ron. Nya masabayo ta kung di ta kadawat og pinaskuhan. Nya ang usad-sad natong concept sa Pasko is party. Party here, party there. Bahala nang magkautang-utang basta mag-party gyud. Okay nya. Bagong singina kay kung dili Pasko, way bagong singina murag minghoy sad ta. So ang pangutana ni nag-celebrate ba gyud ta ni with a real understanding, okay, unsa gyud ang Pasko. Kay kumutanaw ta sa Pasko, ang tanang kadaghanan gyud sa makatawhan sa kalibutan nag-celebrate with great fanfare, no? Para sa ilang party, para sa ila ang Pasko. It's not about Jesus Christ. But makita na to what's like konsensya, no? Because ang majority nag-celebrate nga wa gyud sila ni ila, wa sila ni dawat, wa gyud nila ilha nga Ginoo si Jesus Christ, okay? Nga siya ang Ginoo nga angay nato simbahon, siya ang atong alagaran ug siya ang ato gayong manluluwas. Mo na nga sa pag-celebrate sa Pasko, nahimo ni siyang bugal-bugal, ang mockery sa tanang gitagna nga ato natuki na sa first coming ni Jesus Christ. Nga mao gayud ang katuyuan, pagluwas sa tanang katawhan ining kalibutan. Pero mingon gaytag selebrasyon, abti kaayo ta ni ana sa okasyon. Kay ang okasyon mo feed sa atong selfish pleasure, sa atong selfish nga mga motibo, no? Do you agree on that? Mo na nga tapok dayon ang family, pero way istoryahanay, nagsigirag kinan-anay, unya pasikatay ra sa gisulob, murag gihapon. Si Jesus Christ, dili gani hisgutan, dili gani siya ang sentro, way pagbasa sa Biblia, way word of God in the middle of celebration. Okay? So man nga makapaminghoy, no? Makapaminghoy sad jud kayo. So kung ma-feel sad ta Christians, samot na jud ang Ginoo nga nakakita siya nga gigamit ra man ang kunuhay pag-anhi sa akong anak sa kalibutan nga ilang gimarkag December 25, and yet nasa gawas si Jesus Christ. Wa siya sa sulod silang kasing-kasing, wa sa sulod sa ilang party sa ilang celebration. So mo na nga atong tan-awon ang mga why ngano man nga natawo man si Jesus Christ. Kay mao ni ang gitawag og incarnation, central doktrina ni sa Christianity. So, unsa man ning incarnation? Nitanaw ta sa Wikipedia. It means embodied in flesh or taking on flesh. Ato pa nikuha siya usa ka o nisakop siya o nahimo siyang usa ka tawo. Nag-refer ni og pagkatao or embodiment sa usa ka Dios or espiritu na nahimo siyang makita na siya, kay spirit man ta siya, nakita na siya as God in a human form. So, panaghiusa ni or union ni sa divinity ug sa humanity, sa pagka-Dios ug sa pagkatao ni Jesus Christ. So I hope sa atong pagtuon karon about sa incarnation ni Jesus Christ mo come into terms ta sa real meaning sa Pasko.
mo na nga kung makasabutan nini ang atong celebration dunay reverence, dunay kahadlok, ug dunay kamurag, wow, Lord, again I remember na imo jud kong gianhi. Okay? So inaana unta ang atong kasing-kasing. And most of all, hisgutan din siya sa tilwala sa atong selebrasyon. So mo nang dunay tay mga outline dinhi mo na mga butang atong hisgutan. Okay? So ang atong outline mutubag sa pangutana nga nganong mang nahimo mang taw ang Ginoo. So number 1, usa ka number 1 jud nga question, answer dinhi, although daghan ni siya, ikuha lang ko ani. Nakahimo man ko ni way back 2014 na ako nagibalik 2021. Okay, sa every Christmas message. But I just feel this is what God wants us to listen to. Number 1 nga rason nga nung nianhi jud si Jesus Christ isip tao aron ipakita ang iyang dako kay gugma alang kanato pinagi sa iyang pagkahimo nga tao o pinagi sa iyang incarnation. Diin gi-identify no niya iyang kaugalingon sa tao. Manang ang iyang favorite title is Son of Man. Nya ni sad siya aron isakripisyo ang iyang kaugalingon bayad sa atong mga sala. So atong tan-awon ang mga this reason nganong natawo si Jesus Christ isip tao or nganong nianhi siya isip tao to show his great love for us, John 3:16, okay, by becoming a man through incarnation, to identify with the human race, 1 Timothy 3:16, and as a living sacrifice for our sins. Okay, makita sana nato na siya later on. So, mo dive in ta sa reason. So, unsa pinakarason nganong na ni Jesus Christ? Aron ipadangat, ipakita ang iyang dako kay gugma sa tanang tao sa kalibutan. Wa siya gipili. Wa siya ningon katong maayo butan. In fact, nani si Jesus Christ sa mga makasasala sama kanimo o sama usab ka nako. Okay? Kay why sala nga dili wala makover sa iyang pagka Dios. So John 3:16 nag-ingon, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang buktong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. So mao ni siya ang pinaka-simple nga gospel. Sa mga simple nga gospel, ebanghelyo. Sa mga ebanghelyo, mayong balita. Kay ngano man day ang bad nga balita or ang daotang balita is ikaw gako ang tanang tawo ning kalibutan na padong sa impierno. Itang tanan dili angayan mahibalik sa langit kay wa natay relasyon sa Ginoo nga nindot tungod sa atong pagka makasasala. Kay ato naman yun ang kinaiya. Di ta kinahanglan ni Satanas mutintal, mubuhat o bubuhat yuta sa atong gustong o paboritong mga sala. So pinaagi ni ining simple kay nga ebanghelyo sa John 3:16. Gipadayag dinhi ang feeling sa Ginoo. No? Iya gipadayag jud iya gidemonstrate niya ang iyang gugma. Kay sa magod nga di makapwede mo ira kag I love you pero di nimo i-demonstrate. Kinahanglan imo na ipakita na kay gift, na adyo kay sa ini kanang spend time jud ka og istorya, okay? Na adyo kay tangible kanang mahikap makitaan nga ebidensya sa imong gugma. Kay barato ra ka ng I love you nga walay follow through. Okay? So makita nato dinhi ang example sa Ginoo. So giunsa man niya pag-express ang iyang love. Iyang gipadala iyang bugtong anak sa kangkinsa man sa iyang mga kaaway. Ita. Okay? Imagine ka imong pinangga nga anak imong ihatag adto sa imong kaaway. Okay? Nya kibaw ka kung say buhaton na nila. Okay? So, and we know Jesus Christ died. Now, sa unsa nga pamaagi or manner nga gipadala sa amahan ang iyang anak? Okay? Sa unsa nga pamaagi? Through sa second person sa Trinity nga mao si Jesus Christ. Ang second Trinity mo'y nahimong tao. Remember this? Ang amahan nagpadala sa anak, ang anak niya ni sa kalibutan na matay gilubong na banhaw aron mabayran ang tanantang mga sala. So the Trinity is at work yun sa atong kaluwasan. The moment po receive ka ni Jesus Christ, ang Holy Spirit mupuyo nimo. In fact, ang Holy Spirit, so wala pa ta mo dawat ni Jesus Christ, sige na siya move
sa atong kinabuhi. Sige na siya pamira. Manang ang mga problema iyan ang gamiton bisag atong tinuyuan nga problema, okay, tong sa atong mga sala, gamito na sa Ginoo para mabirata niya sa iyang kaugalingon. Para maingon siya, nay paglaom, napakay chance. Okay? So mao na nga we see you the beauty of God's love for us, of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Now, unsay purpose? Ayo gi-give up man niya ang iyang son aron ang mutuo lamang kaniya mutuo makabaton o kinabuhing walay katapusan. Di na siya mamatay sa impierno. Di na siya mag hilak-hilak ngadto sa impierno. And if I hope inyo tong gipaminaw kato akong gipadala nga I was in hell 33 minutes. Okay, it was a very explicit kay no kanang more klaro jud kayo niya verse by verse jud nakita jud nagyo support ang iyang tanang mga naagian. Okay, para makakita ta nga hell is real, tinuray ang impierno. Ug di jud kabuot mo ato dito kay kumpara nimo impierno na imong kinabuhi karon, wa na sa kumingking sa impierno nga tinuray. Okay? So mao na nga aron ta makasabot sa pag-anhi sa Dios diha sa persona ni Kristo Jesus isip tao, maghistorya ta sa fact and the method. Sa maning fact mao ni ang kamaturan ug mao sa ni ang pamaagi sa iyang incarnation. So, I'll be borrowing Lehman Strauss regarding sa incarnation. Kinsa man si Lehman Strauss, former professor of Old Testament sa Philadelphia Bible Institute in Philadelphia. Naka-earn siya diploma in Bible from the Philadelphia School of the Bible o karon Philadelphia Biblical University. Na siya BA from the King's College in Newcastle, Delaware, New York City na karon. Na siya doctorate degree from RSG, so tibaw ni siya. In short, he's a person with kanang authentic ba, no na integrity. So, ang word incarnation di makita sa Bible. Sama lang sad ang Trinity di makita nimo, ang rapture nga word di nimo makita din ha. Pero kanang word good nga incarnation word, no? So translate from Greek to Latin ang word karo sa tupa flesh, meaning clothes na sininaan sa unod. Mao na ang kanang gibuhat niya nga ni-assume siya of flesh, okay? So gi-use ni in theology in reference to that gracious voluntary act of the Son of God in which He assumed a human body. Si Kristo ni voluntaryo, wa siya pugsa sa amahan. Remember, the Father and the Son are one. God the Father is God, Jesus Christ is God. So when they made a decision, dili mo nga, dong, sige na dong, palihog lang dong, naog lang ito dong, para babayaran ng sala. No, they made a consensuous agreement nga siya mismo, tungod sa iyang grasya, sa iyang kaluoy sa tao, ninaog siya, voluntaryo. O nahikibaw siya nga, it will be a very difficult journey niya isip tao. So manang ang Christian doctrine na incarnation, kung ato ning paminawon, kung ato ning i-briefly state, no, ang Ginoong Hesus, ang walay katapusan nga anak sa Dios nahimong tao. Okay? Balikon na to sa pinamubo nga paunsa ning incarnation, ang Ginoong Hesus way katapusan nga anak sa Dios nahimong tao. Mao ni ang pinaka dako o greatest event nga nahitabo sa history sa mankind o sa tibuok universo ug wa Dios susama ni anak. Kanaba mo hibaw-an nga Dios nga nahimong tao? Okay, pero kita kusugay ta mo nominate og tao nga himo na tong Ginoo. Okay? Pero kanina himo siyang tao o sa mintras na himo siyang tao, Ginoo gyapon siya. Pero wa jud niya gamita ang iyang mga gahom, ang iyang mga rights, no, katungod isip Dios para nindot iyang kinabuhi mintras siya nagsakuban isip tao. Wala. Iya jung giagian ang tanang kasakit o ang tanang pag-antos nga magian sa usa ka tawo. Okay? So mao na nga kasaligan gayud kaayo ang atong Dios nga nahimong tawo. Manang sa 1 Timoteo 3:16 nag-ingon, ug dili malalis nga dako gayud ang misteryo sa pagka-Diosnon. Misteryo gud kay di matakasabot, no, sa pagka-Dios sa Dios. Pero iyang ipakita og nadayag siya sa lawas na matud-an nga matarong diha sa espiritu,
nakita sa mga anghel, gisangyaw taliwala sa kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan, gibayaw ngadto sa himaya. So by the way, if I am placing it there, the message, no, kanang importante kayo nga mga inyong basahon ang text, hasta ang mga importante kay mga definitions akong gibutang diya sa virtual fellowship. So you can scan there, so you can follow me. Kay mintas na minaw kanya libasa sad ka, mas mutuhop sa imong huna-huna. So mo nang si Dr. Strauss, naghimo siya ni ining statement sa doktrina sa incarnation. Nga di kuno masabtan sa natural nato nga panghuna-huna, no? Nya mo agree ko ni ana kay nganuman nga ang pagsabot sa pagka ang Diyos na imong tao, mahimo lang na kung ang balang espiritu muabli sa atong understanding. Kung ganahan jud ta mutuki gayud sa pagkatao ni Kristo Jesus, ato nang masabtan. Pero ang tao nga di ganahan mo sabot, kay ganahan lang siya makiglalis, kay yang ipataas siyang doktrina, kay mauna, di siya kasabot ni ana. Kaya remember, it is a spiritual thing. Spiritual nga butang, nga kinahanglan og Spirit of God, nga maoy mong panglihok sa atong unaw nagkasing-kasing, aron masabtan nato ang mga mensahe o mga butang nga laglom nga gipasabot na sa Ginoo nga naa sa Biblia. Kamatuoran ni sa greatest magnitude, murag di nimo dako jud guys siya. Okay nga kamatuoran nga ang Dios sa persona sa Dios nga anak iyang gi-identify ang iyang kaugalingon sa usa ka tawo o sa human race. So, ang tanang mga rason niya na makita na to sa Word of God, sa Bible. So, magsuunan mo na ang mga butanga. Kinahanglan importante ta mo balik again and again. Please, basahan intawon ang Biblia. Nanay mga Bible app din ha, nga maminaw lang ka kung nakuling-kuling ka, at least nasudlan ng imong panghunahuna, nalimpyuhan ang imong panghunahuna, na-transform, na-renewed ang imong panghunahuna sa mga bati o sa mga bakak nga ipangsabyag sa yawa. Kung maminaw lang ka sa pulong sa Dios. Kaya ang Biblia nag-ingon, ang pagtuo mo abot kung ikaw maminaw sa pulong o pulong sa Dios. So man ako maminaw kag tao, sigurado ang pulong sa Dios ang iyang giyaw-yaw. Kay kung dili pulong sa Dios, mga bati, mga libak, kung unsa pa na diya, ay lang paminaw. Kaya di na makalig-on. Okay, so, marita sa atong pag-ila, taliwala sa incarnation, ang pagkatao ni Jesus Christ, ug ang pagkatao niya sa usa ka birhen. Okay? So, ang incarnation sa anak sa Dios, usa ka dako nga kamatuoran na ang Dios na himong tao. Okay? Paminawan niya. Ang virgin birth may usa ka method pamaagi diin ang Dios. Okay? Ang anak sa Dios na himong tao. Balikon ko, ang incarnation usa ka kamatuoran nga ang Dios na himong tao, ang pagkaanak niya gikan sa usa ka birhen, usa ka pamaagi, usa ka method diin ang Dios na himong tao. Okay? So, atong sabto ni ang virgin birth, okay, or ang virgin nga nihatag og pagpakatao ni Jesus Christ. Ug atong sabton, instrumento lamang siya nga gigamit sa Ginoo para ang second person sa Trinity nga mao si Jesus Christ nga tinuod nga Dios, okay, ug tinuod sad siya nga tao na himugso gayud meaning kalibutan na ug nagdako gud siya ug nakit-an gud siya nga naglakaw-lakaw sa kalibutan, namatay, gilubong ug nabanhaw ug naghimog mga maayo ra jud mga buhat, naghimog mga milagro left and right. Okay? So ni ana nga kamatuoran, ako mo gaingon si Mary di gud mahimong Ginoo. Okay? Ngano man tungod lang kay gianak niya si Kristo Jesus, siya lang ang pamaagi. Siya lang ang instrumento. Siya lang ang method nga gigamit sa amahan nga maakomplisar niya ang iyang katuyuan, nga iya diyong ipadala ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan, nga tinuod nga Dios ug tinuod nga mahimo sa tiyag tinuod nga tao. Okay? Now, ngano mamayon ta nga di pwede mahimong inahan
Ginoo si Maria. Kay una sa tanan, unsay kagikan ni Maria? Tao. Created being. Hinimo lang siya sa Dios. Okay? Sama lang sad nga ang tao naghimo sa akong cellphone, ang tao naghimo sa akong antiyohos, pero kaning duha akong maggamit para ko makabasa o klaro labi na kung pino na kaayo ang sinulat. Okay? Pero di siya pwedeng mahimong ako kani ug di sa ning akong Diyos mahimong ako kay kani method lang ni sila, instrumento lang ni para pag-accomplish sa akong gustong mahitabo. Kay mausad na ang Ginoo. So kaning duha ka kamaturan, ang fact ug ang method, distinct ug different. Sa tupat nagdi siya tagsa ana siya. Mo nang related sila sa matag usa para mo suporta sa doctrine of incarnation. Kaya di man mahimong tao si Jesus Christ kung di siya ianak sa usa ka tawo. Pero lahi ang iyang pagkaanak kay wa man mahilabtig lalaki si Maria. Okay? Gipuno man siya sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ni kunsad man diha niya ug nahimugso diha ang Ginoo. Okay? Ang Holy Spirit diha siya ni gawas siya nahimo siyang tao. So, kung si Jesus Christ wag anak sa usa ka berhen, then dili siya anak nga, dili siya Dios nga nahimong tao. Kay ang tao raman maoy himong tao, okay? Wala nga di siya mahimo nga di nimo ma-set aside na. But again, kung tan-aw na to, God did not allow that Mary, who was virgin and pure at that, will be touched by a man para makaingon ang tao like si Joseph. Ako man yun ang anak. Okay? So ang amahan sa langit mo ay makaingon, ako ng anak. Okay? But again, it doesn't make na si Mary ma-equal na siya standing with Jesus Christ because ang iyang kagikan makasasala. Kaning kagikan ni Jesus Christ is God from eternity. Why sinugdanan, why katapusan? Ginoo ni siya nga why sala. Nahimong tao. So, ingon ka, kung nahimong siyang tao, subject ba siya sa kakapo? Yes. Subject ba siya sa mga emotions? Yes. Subject ba siya sa kasuko? Yes. Subject siya anang tanan. In fact, gitintal siya sa yawa. Makita na nato sa book of Matthew and Luke. Gitintal siya for 40 days and 40 nights sa yawa. Pero wa good siya natintal kay ang iyang pagsalig dili sa iyang unod. Pero remember, wa niya gamita, okay, ang iyang pagka-Diyos. Misalig siya sa balang espiritu nga nag-uban kaniya. And we can do that if i-allow na to ang Holy Spirit nga maoy pirmi manguna, maoy mangisog, maoy maguna, maoy magbuot sa atong kinabuhi. Okay, so mo na nga ang kamatuoran sa incarnation natukod gayud sa walay sunugdanan nga Ginoo nga iyang gibutang sa daplin ang iyang eternal glory aron lang mahimo siyang tao. So, ang method o pamaagi sa incarnation may usa ka butang nga gihimo sa Ginoo diin nagpili siya kung saon niya pag-anhilinhi. Ug mana po akong giingon miraculous nga conception. Milagro kay nga pagka-mabdus o pagka-anak sa usa ka virgin. Why gibuhat si Mary? Nisugot lang siya kay ingon siya sa anghel, unsa man ako nga mamabdus ko nga wa pa makoy bana. Kasado sila pero di pa sila minyo gyud ni engage lang sila ni Joseph. Okay? Sumo na nga si Mary pagingon niya, let it be according to your servant. Okay? So mo nang makita nato as fully human and not God, si Mary is sinful as we are. And she cannot qualify us and she cannot be elevated as God, equal with God. As a saint, yes. Kaya kung ikaw ako, ni dawat yun ka ni Kristo Jesus, ang tawag din sa Biblia, mo makita na to sa tanang letters ni Pablo, mingon siya, ang mga santos sa Roma, ang mga santos sa Episo, kasi mga santos patay, gi-elevate sa kaparian, wala. Sanctus. Santos comes from the word sanctus, okay? Meaning, holy
or set apart, gilain na ka sa Ginoo sa katuyuan nga ikaw mahimong iyang sulugoon, nga mo deklarar ka sa iyang pagka-Dios, nga mo deklarar ka sa mga katawhan nga wala pa nakailaog Ginoo, nga mga tawo nga wala na gyud sila paglaom, mga katawhan nga naulipon sila sa mga bisyo, nga dunay paglaom, napakay maayo nga ugma. Turn around, go to Jesus, paghinuso sa imong mga sala. And all we have to do is tell them, dunay agianan, dunay pamaagi. Paghinuso lang. Is that too difficult? A lot of times difficult ka na to. Kay nga naman, nagunahuna ta sa atong kawalingon. Wata nagunahuna, nga gikuha na ka sa Ginoo, gikan sa imong pagkaulipon sa sala, sa imong pagkadakop din sa kamot ni Satanas, naka sa kangit-ngit, o gidala na kaysa sa kahayag, gihatagan na kagawasan, para mo deklarar ka kanimong magsige nag-declare, magsige nagsulti, may tungod sa Ginoo. O imong kinabuhi, dunay kanunay nga kausaban. Okay? So, ang divine or Diyos nga katuyuan sa pagkatao ni Kristo Jesus, na record sa Gospel ni John, diin, nagsulti siya diha sa John 1:14, ug ang pulong nahimong tao, ug may puyo uban kanamo, kuno sa grasya ug kamatuoran, nakita namo ang iyang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak samahan. Mabita ng John the Baptist, John the Apostle, maghimutan nilang, gipataas na to sila, i-celebrate na to sila, etc. Pero ang naghimo nila, nga mga tao silang tarong, nawagtang, naghimo na to silang Diyos. Mismo si John the Apostle, nagsulti din siya lang ang puno sa grasya o kamatuoran. So kana nga title, full of grace, oops, kang Jesus Christ na. Pero gihimo sa tao, gi-attribute na ngadto ni Maria. Mabitaw nahimo siya testimony, nakita namo ang iyang himaya, nakita namo kinsa gyud siya. Himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak samahan, because John was there. Okay? Peter, James, and John, sa dihang ang Ginoo iyang gihubo ang iyang pagkatao o gi-reveal niya sa tulo lang ngadto sa bukid. Transfiguration, okay, dili transubstantiation, okay, nga nakita gyud nila nga, Ginoo jud ni siya. Okay? Okay? It was something that they alone witnessed. Ningon ang Ginoo, ayog isulti ninyo, not until balik ko sa langit. So mga kisuunan, the people nga atong gi-elevate are saints, they are apostles, they are people that love God, but they are declaring, sila nagsulti nato adto mo ni Jesus Christ, nagpoint sila nga to ni Jesus Christ. Mo nang maglikay tas mga simbahan diin ang gi-point Ginoo, ano dili Ginoo, tao, ang ipataas tao, mahitungod nila, dili mahitungod sa Ginoo. Okay? So John the Beloved, mismo iyang gibatikos, iyang gikoreksyonan ang false teachings ni Corinthos sa 1 John letter niya, ato yung small letters niya nga doon na sa gipadayag. Kay si Corinthos, nagrepresentar siya usa ka sistema nga tong bag-o pa kay nagsugod ang simbahan. Di nagsulti siya og naghimo siya og sa ni doctrina of Docetism. Docetism meaning dual. Kay giklaim niya nga ang Ginoo murag dunay lawas, pero di gyud to tinuray siya nga nahimong tao. Nagpakaron ingno lang siya, mura lang. Pero klaro kayo sa Gospel ni John nga ningon siya ang pulong, which is the Word of God, nahimo yung tao. Nagpasabot nga dunay siya tinud nga body, and in fact he had, because diba katong nabanhaw siya, nagapo siya body, nilusot lang siya sa kwarto nga ilang gitapukan nga pertin lang hadluka niya na nga siya pagkaon. Okay, ngayon siya tanaw akong kamot, tanaw akong mga samad, diba ako man okay, so this is a doctrine that we need to grasp and to really receive well, magisuunan. Mo nang sa John chapter 1 verse 1, misulti din ni Juan, sa sinugdanan mauna ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios, balikon ko, sa sinugdanan, so wala pa mahimo ang kalibutan, so wala pa ikaw, wala pa Jud, yan ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios. So nagsulti na og duha ka buok, no? God the Son and God the Father, ug ang pulong Dios di ay.
siya sa sinugdanan, uban na sa Diyos. Sa ito pag-ipakita din ha, sa verse 1 and 2, usa sila. The Father and the Son can never be separated. Usa sila. Ug ang pulong verse 14, nahimong tao ug mipuyo uban kanato ug atong nakita ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat gikan sa mahan, ingon nga bugtong anak, puno sa grasya o kamatuoran. So giklaro diha ani John ngani nga verses na si Jesus is the Word from eternity. Usa sila ug tinuod siya nga Dios. Ug nipuyo gid siya dinhi for how many years? 33 to 34 years according to many theologians. Okay? So si Dr. Strauss nag-ingon, gikan sa walay katapusan nga posisyon sa iyang pagkawalay katapusan nga Dios, niadto siya sa limitado nga posisyon isip tao. Murag dili masabtan no. Infinite God ka, wakay sinugdanan, wakay katapusan, then isud ka sa usa ka lawas, diin do na kay sinugdanan o katapusan. Naman siya sinugdanan, gianak man siya usa ka birhen. Pero na siya katapusan, namatay man siya sa cross. Isip tao. But because he was God and he is God for eternity, nabanhaw siya. Og mubalik siya. Og nagunaw na nata sa rapture! Second coming of Jesus Christ. Before ang tanang kasuko sa Ginoo ipadangat ng kalibutan na, paunta. Okay? So si Pablo naghatag niining significant ka passage sa incarnation sa Galatians chapter 4 verse 5 verse 4 and 5. Diin gisulti, apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Diyos mipadala sa iyang anak, ang Diyos Samahan mipadala sa iyang anak, nga nataw pinaagi sa usa ka babay, nataw ilalom sa balaod, aron pagtubos sa mga nailalom sa balaod, aron ato madawat ang pagkasinagop ingon nga mga anak. Wow! Nata sa ilalom sa balaod, diana man ta sa balaod, kay sagsaon ni mga balaod, di man kag makasupak sa balaod, ngayon ang balaod ningon ay pangawat, mangawat man jud ang tao, ay pamakak, mamakak man jud ang tao, ay pangilad, mangilad jud ang tao, ay pang-rape jud ang tao. Ayaw kasilos, ayaw pangandoy sa butang nga dili mo, buhaton gapon sa tao. So, the moment na ana ang nato si Jesus Christ, ang balaod nahimo lang siyang murag kural nga magtabang nato nga di nata mo tipas-tipas. Ug labaw sa tanan nag-ingon din ha nga nailawom siya, nataw siya ilalom sa balaod, okay, to redeem us from the law of sin and death. Mo nag-ingon diha sa Romans chapter 8, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit set me free from the law of sin and death. Kay ang balaod magpadangat man nato nga makasasala kita. Tanawag way balaod. Murag way sila ang tao kay may balaod. Pero the moment ningon ka ay pangawat daghan kay makita diha nga mangawat, ay panapaw daghan kay makita nimong daghan jud ang mananapaw. Okay? But the main thing of this nga nagpakatao si Jesus Christ is nasagop ka, na-adopted ka, nahimo kang anak sa Dios. 1 John 1:12, ang tanan nga mitong midawat kaniya gitagaan niya katungod nga mahimong anak sa Dios, dili anak sa tao o tungod sa ilang paningkamot o sa ilang pagkahiusa, kundi nahimo siyang anak sa Dios. Now, that is a very good para nako kanbang air nga imong i-breathe nga ako anak ko sa Dios. Bisag usaon pa di ra ba yun mapapas sa atong pag-anak sa Dios, just like ang mga anak, bisag unsa ka lapastangan, kasalbahis, kay imo man anak jud na nimo di gyud na mawagtang nga imo nang anak. The same position we have in Christ. But that doesn't mean magsigin lang jud kag pakasala. Kay ang tawo magsige sa pakasala, wa jud na kaila sa Ginoo. Okay? Pero ang tawo nga musala, maghinuso niya, di na mobalik sa sala, kaila gyud na siya sa Ginoo. Kaya nga tong konsensya kung nata sa Ginoo, perteng kusuga mabungol ka, nga sige kag balik-balik anang imong sala. Mo nang muhilak na lang ka sa Ginoo, tabangi ko Lord din ako ani nga sala. Okay? So mo ni nga nga verses establish ang fact of incarnation nga God sent forth His Son made of a woman. So, pagpada sa Diyos Ama sa iyang anak presupposes that God had a son. Okay, murag pagpada niya sa anak, murag doon na siya anak. Pero actually, usara sila. Okay? So,
atong tanawon nga si Kristo, okay, isip Diyos nga anak, doon na siya eternal relationship. Why katapusan nga relasyon sa iyang anak? Dili tungod kay siya na tao ni Mary. Balikon ko. Dili tungod kay nataw siya ni Mary nga nahimo siyang anak sa Dios. Okay? Naa na sila, usa na sila. Lisod lagi na sabton kayo ang Trinity, but that is Trinity. So si Mary, wag yun siya ilabot. She is only a means to an end nga gikabot ni Jesus na sa amahan ang iyang gusto nga plano nga maluwas jud ang mga tao by sending sa iyang anak aron pinaagi kaniya ang tanan niyang kasuko iyang idakdak sa anak. Para ikaw ug ako, kung maghinuso sa tong sala, ug moila nga si Jesus Christ, Ginoo gyud siya, mangluluwas gyud siya nako. Love day kay kuniya. Makabaton tag kinabuhing walay katapusan. Second life. Okay? O mapasaylo sa tanang-tang mga sala. Okay? Nya tungod kay ang anak ni share man sa nature sa amahan, mausad na nga ang atong Ginoo nag-share siya sa pagka-Diyos. Co-equal sila sa Diyos amahan. Yes, ipadala siya sa amahan, gikan sa trono, gikan sa kalangitan, sa iyang position of heavenly glory. But God did not send 1/4. God did not send one who in his birth became his son, but ang iyang son, who through all eternity was his son. Okay, akong balikon ha, kalibog tingali mo. In short, wala na himong anak sa Diyos si Jesus Christ tungod kay gianak siya ni Maria. Kataunon pa jud kay ni, kundili ang Diyos nga anak, usa na siya sa amahan, bisan sa wala pa siya na himong anak sa tao. O ang grabe kalabod karon, grabe kalibog kay karon, ka ang mga kabataan nga ako yung masugat. Mangutana ko, kinsa nagpakamatay sa cross? Papa Jesus. Oops, Papa Jesus? Na my Father si Jesus Christ. Diyos amahan, Diyos nga anak, Diyos Espiritu Santo. Diya, pila ka persona sa ka Diyos? Pila ka Diyos sa tungtuhan, usa, katubag sila, kadaghanan makatubag. Pila ka Trinidad, pila ka persona sa ka Diyos, di nakatubag ang mga kabataan. Ang ilay yung ano na, si Jesus Papa. Papa Jesus, niya mutana ko na. Niya, kinsa man ang mama, Mama Mary. Uy, gusto naman si Mama Mary o si Jesus, o si Papa Jesus, mag-asawa di ay. Pero itong gahapon nga, ano mga namaskot ay kabataan ninyo ko. Ikaw ba si nga itong bata? But anyway, she's about 8 years old. Ikaw anak ka sa imong mama, correct? Sige nga si mong mama, sa mahoni. O niya, tagon ti kag papa, niya akong tagon to siya mama. So, kasi kay paminaw sa uban, ikaw nga anak sa imong mama, nahimo da kang bana sa imong mama, pero niya katawa. Dilibog-libog na jud ang mga bata karon. Ambot kisay gasugod ni ana, patagahan na jud kay rong binuang nga mga doktrina nga wa man gani masabti nila ang Trinity. Di makita kasabot, pero wa na nagitudlo ang Trinity. Labaw sa tanan wa gitudlo ang usa ra ka Dios ang simbahon. Okay? So, centuries before nataw si Kristo, si propeta Isaiah nagsuwat na niini sa Isaiah 9 verse 6. Kaya alang ka nato ang usa ka bata na tao, alang ka nato ang usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamahanan ipahiluna sa iyang abaga ug ang iyang ngalan tawgon og kahibulungang magtatambag. Diyos nga makagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdayat. Kinsa ning anak gagihimo nga nahimo mo siyang amahan nga walay katapusan? Okay? From Isaiah 9 chapter 9 verse 6 makita na nato dinha nga si Jesus Christ and God the Father are one. Itawag mo siyang amahan nga walay katapusan. Okay? So ang anak itagaan o kinabuhi o ang yang kinabuhi was way katapusan o way sinugdanan before siya nailhan. Okay? Ang iyang human birth, usa lang ka method, pamaagi lang nga gianak siya usa ka birhen aron mahimo siyang tao ug maluwas ta sa atong kasalanan. So akong i-summarize ang incarnation, i-summarize beautifully in the Dr. Lehman Strauss niini. The fact, ako Englisyon ako sayon, the fact of the incarnation lies in the ever-existing one, meaning Jesus Christ, capital
Oh, putting aside his eternal glory to become a man. The method of the incarnation is the manner by which he chose to come, namely, the miraculous conception in the womb of a virgin. Ang kamatuoran sa iyang pagka-Diyos, okay, naa dinha sa kang Kristo Jesus nga walay sinugdanan, diin nipili siya nga iyang ibutang sa daplin ang iyang pagka-Diyos aron munaog siya og mahimo siyang tao. Og ang iyang pamaagi nga mahimo siyang tao, iyang gipili pinagi sa paghimog milagroso nga pagkamabros sa usa ka berhin. Okay, so mao na ang summary sa incarnation, sa doctrine nato nga gitawag incarnation. So incarnation therefore mao ang first step nga gihimo sa Ginoo aron officially ma-enter sa kalibutan as a human being ang iyang anak sa dako o sa bugtong nga katuyuan nga siya magpakamatay sa krus isip sakripisyo nga madawat sa Dios Amahan sa atong mga sala. Kang iyang gibuhat sa krus maora joy bugtong sakripisyo, dili atong sakripisyo. Iyang maayong buhat, dili atong maayong buhat. Mao to ang grasya pamaagi sa Dios nga ni ending sa iyang kamatayon apan ni end sa atong kaluwasan. Okay? Iyang murag iyang kapildihan, iyang kamatayon pero naghatag natong kaluwasan, kadaugan ug bag-ong kinabuhi. Di pa ta mapasalamaton sa Ginoo niya. Grabe kayang gi-accomplish for us. So 1 John chapter 2 verse 2. Ug siya mao ang halad sa pasig-uli, ipasig-uli ta alang sa atong mga sala ug dili lamang sa atong mga sala kundi sa mga sala usab sa tibuok kalibutan. Siya lang ang halad nga masig-uli, ma-reconcile ta back to the Father. In closing, to encourage ko ninyo once again, please, isguta sa inyong mga kabataan, ug subang mga kabataan, sa tinuod nga meaning sa Pasko. Let them know, kinsa ning tinuod nga Dios, okay, ug tinuod nga tao, kinsa ning God incarnate, na nipuyo uban ka nato 2,000 years ago, namatay, tungod siyang dakong hukma alang kanato. Pasabta sila nga ang human nga gift kanang ilang makuha nga mga gasa. Wala ra na kumpara sa dako kay nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato. Ang iyang bugtong anak, ang iyang gugma, ang atong kaluwasan pinaagi ni Kristo Jesus. Kang iyang kaluwasan, kang iyang kamatayon naghatag nato sa gasa sa kaluwasan. Ug ang atong buhaton butuo lamang ni Kristo Jesus. Mao ni ang forgiveness sa atong sala, wa mo end dinhi. Every step nga kita maglakaw in obedience sa Ginoo, nga magsubay gayud sa Ginoo ha. Nag-anam na og ka-confirm sa imong eternal life with God in heaven forever. Amen? So I hope mga igsuunan, maglakaw ta nga bag-ong taon na gyud ning kalibutan na, mangayo ta sa kusog sa Ginoo nga ang iyang mga pamaagi may ato gayong gamiton, may atong sundon, may atong lauman usab ang iyang pagka-Dios ug dili ning kalibutan na. Kay hapit na matapos ang kalibutan, mga igsuunan. Nag-celebrate ta karon but there are many things that will come. I don't know if it's good or bad, but maybe there are something good, but there is always bad in every year. And I hope ko na next year unta rapture na. Okay? Kung yung kagsimba ko, then na-enjoy pa ka sa kalibutan, igsuon. Simba ko lang sad, mauban, dili unta ka mahabiling. Adto ta ka uban na nato sa langit. Because every day I'm praying, Lord, let rapture come. And please make sure, uban ko. I don't know how, but I know, musunod ra ko nimo. Okay, mo follow ra ko nimo, pero dili sa akong kusog, kay wa gyud tay kusog mo obey sa Ginoo. Kundi tabalang espiritu nga nagpuyo kanimo o kanako. Amen. So God bless you.